niya kay Miss Hanelet Abençania. Huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Miss Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga ganitong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Alam niyo guys, napaka-super pathetic talaga nito ni Depreciuse Castro. Ano ba sinabi niya na? Imaginein mo, her comparing Hanelet, Ma'am Hanelet, sa pagsasabi niyang congratulations for being sarcastic sa mga nangyayari ngayon dito sa bansa. And then, the funny part is that she's trying to compare what happened during the Duterte time. Unang-una sa lahat, hindi ba sinabi na ang guilt is personal? Ano ba involvement ni PRRD sa mga namatay during the war on drugs? Siya ba ang pumatay? Siya ba personally pumatay doon sa mga taong sinasabing sila ay biktima ng EJK? Tapos, ano lang ba sinabi niya ni Ma'am Hanelet? Diba congratulations? Dahil tumataas nga yung crime rate. Oh, ano sinabi ng spokesperson ng ano? Ito yung nakakatawa eh. Punta tayo sandali sa crime rate. Ano sabi ng spokesperson ng PNP? Tumataas nga yung number ng kidnapping. Ano sabi ni General Marbil? Fake news daw ang kidnapping. Wala daw nagaganap na kidnapping. Pero sinasabi ng spokesperson nila na tumataas nga yung number ng mga kidnapping. And then, the funny part about this statement of Depreciuse Castro, ini-insinuate niya na doon sa mga komento, sa simpleng komento nito ni Ma'am Hanelet, parang nag-ikayat siya ng gulo. Wala namang gulo eh. Sinabi lang niya, congratulations. Congratulations dahil isa tayo sa pinakamataas, no? Na sabihin na lang natin sa crime rate base sa survey ng international committee or ng media or whoever is doing that. Oh. Tapos sasabihin niya, nag-i-insinuate si Ma'am Hanelet ng gulo just by saying congratulations. Obviously, yung tao, kung sino man ang nakakapanood nun, nagpapaka-sarcastic lang si Ma'am Hanelet. Dahil nga sa mga problemang nangyayari ngayon. Sa dumadaming problema ngayon. So, sa panong paraan na nag-insinuate ng gulo itong si Ma'am Hanelet, don't put words into their mouth, Depreciuse Castro. Ikaw ang gumagawa, o ikaw ang nagbibigay, o ikaw ang nag-insinuate na gusto ng mga tao, ng mga Duterte supporter, ng gulo, kahit hindi naman nila gusto. Ikaw ang gumagawa ng mga kababalaghan dyan na hindi naman dapat isipin ng mga tao. Meron ka pa namang konting tangang naniniwala sa'yo. Diba? Don't put words into anyone's mouth. Yung opinion mo sa'yo lang yan. Diba? Masama bang maging sarcastic? Pinagbabawal na ba ngayon yan? Wala naman sinabi si Ma'am Hanelet na mag-aklas kayo. Ang sinabi lang niya, congratulations. 2 beses niya sinabing congratulations. Kahit saan natin dalhin niyang korte, ang tingin ng mga husgado dyan ay isang simpleng sarcasm. Ikaw ang naglalagay ng malisyosong pananalita
sa sinasabi ng mga tao, lalo na kung pro-Duterte. Dahil napaka-anti-Duterte mo. Kaya nga lumulubog yung survey ni Bongbong Marcos eh. Dahil na rin sa malaking contribution mo.